pag may friends ka na gumagawa, the next is, para maging consistent, mag-outsource ka. So, katulad ng mga ina-advise namin sa mga tao, ito yung business namin, parang business to ng ibang tao eh. Tingnan mo. Ito, yung mga services na kapag yung mga office, kaya naman nilang gawin yan. Pero dun sa mga hindi kaya, nandito kami, outsource namin. Ikaw, kung ikaw yung may business, kung ano yung hindi mo kaya sa business mo, i-outsource mo. Kung at this point in your life, meron kang TikTok shop at maraming order sa'yo, maghanap ka ng pwedeng gumawa sa'yo. May mga friends ka na gumagawa nun pero walang TikTok shop or mahina yung TikTok shop nila. Sabi mo, bigyan mo ako ng project, magkano yung bigay mo na presyo, ay patungan mo o kaya mangingi ka ng discount para yung presyo may kita ka pa rin kapag nilabas mo sa TikTok shop. Pag in-outsource mo, mas scalable siya. Kasi mas gagana pa rin yung TikTok shop mo, wala ka masyadong gagawin. Kung meron man yung social media part na lang, pero kahit yun, pwede mo rin siyang i-outsource. Kumausap ka ng friend mo na gusto or willing na gumawa nun for you. O sige, ikaw yung mag-manage ng TikTok shop ko, kada order, ito yung bayad sa'yo. Kahit wala kang ginagawa, pwedeng kumita ka pa rin.